Hello? For this video naman, ang pag-uusapan natin class is paano natin na-obtain ang determinant ng mga matrix natin, no? So the first rule na kailangan nyo ditong tandaan, only a square matrix has a determinant, no? So here, I will present three examples, no? So yung una, kapag 2 by 2 matrix. Yung sumunod naman, kapag may 3 by 3 matrix. And yung pangatlo, kapag meron tayong 4 by 4 or higher na matrix, no? So magiging two parts itong topic na to. So the first video will cover the 2 by 2 and 3 by 3 while the second video will cover the 4 by 4, no? So sige, simulan ko muna dito sa unang example, no? First, determine the determinant of the matrix shown below, which is a 2 by 2, no? Kasi yun yung pinakasimpleng matrix na pwede natin ma-encounter, no? So now, kung meron tayong given na A as A, B, C, D being a 2 by 2 matrix. Therefore, ang determinant ng A or ang symbol natin dyan is parang naka-absolute value, no? Yan yung standard symbol natin is equal to AD minus BC. So, para hindi kayo malito, ang ginawa lang dyan, minultiply natin yung forward diagonal. So, ayan siya, no? Tapos, ima-minus natin yung product nung upward diagonal. Kaya ang nangyari, AD minus BC, no? So that is just the solution here, no? So here, I will screenshot na lang, no? Para mas dire-diretso na tayo, no, sa computation. Ayan, no? So, here, ang solution natin is, hahanapin mo yung determinant ng A, which is, pwede naman na ang pagkasulat dyan ay ganito, 2, -3, 4, and 1. So, kapag nakakita ka ng parang naka-absolute value, nag indicate na yon na determinant ang pinapasolve sa inyo, no? So, in this case, ang gagawin natin, i-cross multiply muna natin yon. So, that is 2 times 1, then minus, dito naman sa kabila, ang gagamitin mo is 4 times -3. So, ayun lang naman, no? Cross multiply, ay ano lang, no? Multiply mo lang yung magka-diagonal, no? Then, after nun, pag kinompute mo siya, class, ang magiging sagot natin ay equal sa 14, no? So, here, 14 ang sagot natin, no? So, how about a 3 by 3 matrix katulad nito? Kasi meron din itong technique, no? So, for the 3 by 3 matrix, tanong dito, determine the determinant of the matrix shown below. So, sige, no? I-solve naman natin to, no? So, dito naman, i-attach ko muna, no? Yung mismong figure. So, dito naman, ang gagawin natin, class, is hahanapin natin yung determinant ng matrix A. And ang technique dyan, isulat mo muna yung lahat ng elements. So, that's 3, 7, 0, -2, 6, -9, 1, -8, -3. So, ayan yan, no? Tapos, yung next na gagawin natin dito, class, ay i-rewrite mo lang yung unang dalawang columns, no? Again, i-rewrite mo lang yung unang dalawang columns, no? Kaya ang magiging result ay 3, -2, 1, 7, 6, -8. So, ayan na siya, no? So, kung naisulat na siya, ang gagawin natin dito, class, is lahat ng downward, diagonal, i-add mo yon. Then, ima-minus mo naman siya sa lahat ng upward diagonal, no? So, what do I mean by that, no? Sige, no? Para mas maintindihan nyo nga, ipakita ko yung magiging solution. So, here, unahin ko muna yung lahat ng downward, diagonal. So, starting with ito muna, ayan, no? So, that is 3 times 6 times -3. Then, plus, sumunod, ito, imumultiply natin, 7 times -9 times 1. And finally,
ito naman 'no. So, that's 0 times -2, -8. So, ayun yung unang process, lahat ng downward diagonal 'no. Minus, para naman sa lahat ng upward diagonal, so ito naman yung imomultiply natin, 1 times 6 times 0 plus dito naman, I do hope nakikita pa naman siya, -8, -9, and 3 plus yung final ito, so that's -3, -2, and 7 'no. -3 so -3, -2, and 7. So that is now for this case 'no. Then yung sunod na gagawin mo is kumputin mo one by one. Halimbawa ito 'no, 'pag kinompyut na natin 'yan lahat sa calculator, so 3 times 6 times -3 plus 7 -9 times 1 plus 0. So ang sagot dito ay -117. Minus, on the other side naman ito, 1 times 6 times 0 plus -8, -9 times 3 plus -3, -2 times 7 'no. So, ang sagot naman dito 258 'no. So, ayan 'no, ang mangyayari -117 minus 258. So, ang sagot dito plus ay -375 'no. So, that is now the determinant of matrix B 'no. So, that's the solution 'no. Iba-iba kasi class ang technique ng pag-solve ng determinant ng 2 by 2 saka ng 3 by 3 'no. So, tingnan niyo na lang kung ano yung pinagkaiba ng process nila 'no. So, nevertheless, i-ano ko lang 'to 'no, i-adjust ko lang 'to. Ayan, 6 'yan. Ayan, -9, -2 para kitang-kita pa naman 'no. So, ayan 'no. So, dito na natatapos yung part 1 ng pag-solve ng determinant 'no. Kasi yung part 2 is ang gagamitin natin ay, expansion of minor and medyo mahaba-haba yun na usapan 'no. So, sige, thank you so much and ingat kayong lahat.